Magandang araw o magandang gabi, mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo akong muli sa isa na namang kwento ng Korean horror series. Episode 1, Room 13, ang multo sa apartment ng Seoul. Sa isang lungsod na hindi natutulog, may mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. And sa gitna ng Seoul, may isang apartment. Luma, tahimik, at halos wala nang gustong tumira. Dahil sa gusaling iyon, may isang kwartong hindi dapat binubuksan. Room 13. At ang sino mang pumasok doon, hindi na pareho paglabas. Kung handa ka na, patayin ang ilaw at makinig ng mabuti. Dahil ang kwentong ito, baka hindi lang kwento. Si Min Jae, isang estudyanteng bagong lipat sa Seoul. Kapos sa pera, nakakita siya ng murang apartment. Halos kalahati ng presyo. Bakit ang mura? Tanong niya. Ngumiti ang matandang landlord. May kwarto kasi na hindi ginagamit. Room 13. Hindi niya pinansin dahil para sa kanya kwento lang iyon. Unang gabi, tahimik, sobrang tahimik. Hanggang sa may narinig siya. Tok, tok, tok. Galing sa hallway. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Pero sa dulo, may isang pinto na bahagyang bukas. May nakasulat na 13. May CCTV ang building. Nakita ni Min Jae ang sarili niya na lumalabas ng kwarto alas 3 ng madaling araw. Pero hindi niya maalala. At mas nakakatakot ang mukha niya sa video. Hindi siya nakangiti, pero unti-unting nag-iiba ang expression. Parang ibang tao. Sa elevator, may nakasabay siyang babae. Mahaba ang buhok, nakayuko at tahimik. Pagdating sa floor 13, bumukas ang pinto. Pero walang floor 13 sa button. Paglingon niya, wala na ang babae. Gabi, may narinig siyang bulong sa dingding. Mahina. Buksan mo, at doon niya napansin, may pintong nakatago sa likod ng cabinet. Dahan-dahan binuksan niya ang nakatagong pinto. Malamig at madilim. Sa loob, isang kwartong luma at may kama. May salamin. At sa salamin, may nakasulat na "Welcome back." Biglang nagsara ang pinto. At sa likod niya may nakatayong babae, ang nasa elevator. Ngumiti ito at nagsalita. "Akala mo ba ikaw lang ang nakatira dito?" Unti-unting nalaman ni Min Jae na ang kwarto pala ay dating tirahan ng isang babaeng nawala. Simula noon, lahat ng tumira ay nawawala rin. Ang kinabukasan, wala na si Min Jae. Pero sa CCTV, may bagong tenant na papasok sa building. At sa loob ng room 13, may nakaupong nakatalikod. Dahan-dahan itong lumingon, si Min Jae na. Pero hindi na siya. Isang bagong lalaki ang dumating sa apartment. Si Hyun-soo, tahimik at walang kaalam-alam. Tinanggap niya agad ang unit dahil mura. Pero habang inaayos niya ang gamit, may narinig siya sa dingding. Mahinang katok. May nakita siyang salamin na lumang-luma. Hindi niya maalala kung saan galing. Nang tumingin siya, may nakita siyang anino sa likod niya. Paglingon niya, wala. Pero sa salamin, nandun pa rin. Bandang alas 3, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Sinagot niya, pero walang sumagot. Pero may narinig siya. "Umalis ka na." Biglang naputol ang tawag. Isang umaga, may nakita siyang marka sa dingding na parang dugo. Unti-unti itong bumuo ng salita. "Sumunod ka." Napansin niya ang cabinet na bahagyang nakabukas. At sa likod nito, ang pintuan papuntang room 13. Naalala niya ang babala pero parang may humihila sa kanya. Paglapit niya, may narinig siyang boses. Mahina. "Hyun-soo, tulungan mo ako." Boses ni Min Jae. Habang nakatayo siya, biglang may kamay na lumabas sa ilalim ng pinto. Maputla, mahaba ang kuko, at dahan-dahang gumapang. Sinubukan niyang tumakbo, pero ang pinto ng unit niya ay ayaw bumukas. Parang may pumipigil, at sa likod niya may bulong. "Dito ka na?"
Sa salamin, nakita niya ang sarili niya, pero may isa pang mukha na nakapatong sa kanya. Ngumiti ito habang siya ay umiiyak. Pinuksan niya ang room 13 at sa loob, may mga aninong nakatayo at nakatingin sa kanya. Isa-isa silang lumapit at sabay-sabay nagsalita, "Palitan mo kami." Sa sulok, may isang lalaking nakaupo at nakayuko. Dahan-dahan itong tumingala, si Minjae. Pero itimang mata, biglang nagsara ang pinto. Sumigaw si Hyun-soo pero walang nakarinig. Kinabukasan, may bagong tenant na naman sa CCTV. May nakitang pamilyar na mukha, si Hyun-soo. Nakaupo sa loob ng room 13, hindi na gumagalaw. Kung mapapadaan ka sa isang apartment na walang room 13, mag-isip ka na. Dahil baka tinatago lang nila ang kwarto na ayaw nilang makita mo. Kung ikaw ang nakatira doon, bubuksan mo ba ang pinto? I-comment mo sa baba. Maraming salamat sa panunood mga ka-Inside the Story PH. Huwag kalimutang mag-like, comment, follow at subscribe. Ito ang Inside the Story PH. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.